Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat sa inyong lahat, sa aking mga amiga-amiga, lalong-lalo na saan sulok man sa mundo. Mag-ingat po palagi, siyempre of course, ang atong health is our wealth, di ba? So, kaya mag-take care everyone po. So, sa ngayon ay matinding problema po sa Pilipinas po dahil po sa garapal na corruption po. Kung hindi nyo alam kung paano nangyari ito, kung paano talaga nagawa o nangyari sa ating bayan ng Philippines po, malupit talaga nangyari. Mayroon na tinatawag na ghost project. Ghost project means nothing. Yan po ang problema sa ating bayan ng Pilipinas po. So before that, siyempre of course, if you like this video, you have to, don't forget to like naman, o to share, o to subscribe po, para at least yung hindi pa nakapanood o manood pa nitong video na to, malaman nila ang nangyari po sa Pilipinas. Okay, talamak na po nga kurakot kung paano ginawa ang pira ng kaban ng Pilipinas po na para napakaraming pira. Tuntuusin po, ang Pilipinas po, marami talagang pira po. Kaso nga, di alam kung saan nilagay. Nilagay yata sa bulsa, kung saan bulsa man nilagay. So, ganyan po ang nangyari sa Pilipinas na mayroong pinatawag na ghost project po. Ghost project means nothing. Walang project na nagawa po. Yan ang problema sa ating bayan ng Pilipinas. So again, thank you sa inyo lahat. Ulitin ko, don't forget to share, to like po, o impossible, you have to subscribe po. Para kung mayroon akong bagong magawa ng vlog po, na pobreng vlogger po, mabigyan po kayo notification sa automatic po sa inyong mga gadget po. So, ngayon pakinggan pa to, itong breaking balita. Breaking balita, mainit pa, hot, ito balita. Ito. Makinig kayo. Sa aning na van na punong-puno ng pera. Sa nasabing pagdinig, ibinulgar mismo ng former DPWH official 1st District Engineer Yan na si po ang Bryson Bandes mainit na balita po. pinadala sa penthouse ni Zaldico ang mali-malitang pera na ani ay kickback ng kongresista o ang kanyang porsyento sa mga flood control project ng DPWH. Dahil dito, tila nasiwalat sa publiko ang tila walang kapatawarang ginawa ni Zaldico sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas, nag-viral na sa social media ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan mula sa Japan, tila pinaalala nito sa taong bayan ang kanyang naging pahayag noong 1 taon na ang nakakalipas na 2 tao lamang ang may hawak at may kontrol sa budget ng bansa. Ito ay sina House Speaker Martin Romualdez at ang Bicol Party List Representative Zaldico. Narito at panoorin ang buong revelasyon at payo ni Vice President Sara Duterte na ani huwag raw lulubay ang taong bayan sa paghahanap ng hustisya hanggat hindi na pagbabayaran ni Romualdez, Zaldico at iba pang mga politikong tila sangkot sa kahayupang ginawa sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Narito at panoorin ang full video. Naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Apo. Usap lang po yun. Wala po kayong diniliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun na po. Sinong kanya po? Sinong kanya? Hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Your Honor, tingin ko po billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yun? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po diniliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La, kaya po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Doon sa Kaninong
pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo dun sa loob ng Penthouse. sa taas. So, Right. Bukod now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Yan po ang breaking balita. So, narinig nyo kung gaano karaming pira ng Pilipinas, ganang kalupit si what we call yung mga, siyempre, kaya na po ang magsuti, mag-comment po kung gaano karaming pira po. Biro mo, isang malita, 50 million po. So, mahigit kumulang, o mahigit 20 kamalita, ganun po. So, 1 billion po yun halaga noon. Sabi ni Engineer Hernandez po. Yan po ang mga magic po. So, yan ang problema ngayon sa administration kung paano masulbad, kung paano malutas ang problema nito sa Philippines po. Dahil talamak na kurakot nangyari po sa Philippines po. Malupit po. Kasi ulit ko, mayroon pang kurakot, hindi lang siya kurakot, mayroon pang what we call ghost project po. So, ghost project po, yan yata yung hindi makita. Nothing is impossible. Yan po ang ghost project. Wala ka makita. Okay? Thank you to all of you there. Take care. Mag-ingat lahat. Take care of everyone po. So, bye-bye. Okay. Don't forget to like po. Bye-bye po lahat. Mag-ingat ulit.